Magandang gabi po sa lahat. Welcome po muli sa ating cross-examined ministry na kung saan lahat ng turo ng kasulatan, ito may propesiya, ito man ay tungkol sa character building, lahat ay susuriin natin sa liwanag ng ebanghelyo ng cross. Anumang doktrina yan, atin pa rin itong susuriin. Welcome po sa lahat ng kumakain ngayong gabi. Welcome din po sa mga nakikinig na nagre-relax ngayong gabi. At saka sa ating mga nanonood dito sa ating Facebook page. Muli po, akin po kayong inaanyayahan sa isang oras muli ng talakayan dito sa ating cross-examined ministry. Ito po ang inyong kapatid, Brother Roy Fidacan, na nagsasabing, cross-examined na yan. Yan ho ang ating tagline, cross-examined na yan. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil tayo po ay narito nang muli sa ating part 3. Yan po. Pero bago tayo magsimula, tayo muna ay magpe-pray sa ating pagsisimula ng ating pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa natanggap naming pagpapala. Muli ay pagpalain ang oras na ito na inyong binigay sa amin. Lalo't higit, Panginoon, ibinigay niyo ito dahil sa biyaya. Ang dalangin po namin, Panginoon, ang bawat pag-aaralan namin, ang bawat Bible verse reference ay ang sentro ay kayo. At mas makilala pa kayo upang kami mapalapit pa sa inyo at maisuko itong sarili at kayo mabuhay sa amin. Mangusap po kayo sa pamamagitan ng Bible na aming pag-aaralan at sa pamamagitan ng aming bibig na ang makakarinig at ang makapanood ay matunaw ang puso upang magbalik loob sa inyo. Maraming salamat po. Bigyan kaming pangunawa. In Jesus' name, Amen. Okay po. Dito na po tayo sa ating pag-aaral. Pero, naalala nyo po, ang ating pag-aaral pa rin ay episode 6 pa rin po. Pero ngayon, this time, ay part 6 na po. At ito po, ang ating episode 6, babalikan lang po muna natin, ay ang pumagat, Why do I need to study the Bible? Bakit nga ba natin pag-aaralan ang Biblia? Bakit kailangan pag-aralan ang Biblia? Meron na tayo sa part 1 at part 2 na nalamang mga dahilan. Una, nalaman na natin na kaya kailangan pag-aralan ng Biblia ay dahil spiritual akong patay at si Jesus lang ang buhay niya, ang bubuhay sa akin, and yung buhay niya ay matatagpuan mismo sa prinsipyo ng salita niya. Nalaman naman natin sa part 2 na kaya din tayo nag-aaral ng Biblia ay para tanungin din ang sarili, saan akong panig? At syempre, nakita natin na meron palang labanan na nagsimula dun sa langit. Pero nakita din natin na ang pagpipilian ay hindi lang basta buhay o kamatayan, kundi kaisipan ni Kristo o kaisipan ni Satanas. Na ang pinagmulan ng kaisipan ni Satanas ay pagtingin sa sarili. Nakita na ho natin yun. Kaya importanteng pag-aralan ang Biblia. Ngayon po, itong ating episode 6 ulit, pero part 3, kaya nang sinabi ko kanina, part 3, ay iikot po yun sa pagpapatuloy nung nasimulan natin sa part 2. Sa part 2, nakita natin na nagsimula ang digmaan sa langit. At nakafocus ang ating pag-aaral doon sa kung anong pinag-ugatan ng labanan na yun between Christ, God in Christ, and Satan, kay Satanas. Pero ngayon, ay titignan naman natin yung labanang iyon, na syempre, nag-ugat yun sa pagtingin ni Satanas sa sarili niya, ni Lucifer. Ang pag-aaralan naman natin ngayon ay kung paanong mas malawak na ang labanang iyon. Alam niyo kung bakit po? Ito po ang ating part 3 ng ating episode 6. Ang ating part 3 po ay The Controversy Began. Siyempre, nakita natin sa part 2 na nagsimula na yon ang labanan dun sa langit o mismong sa loob ni Satanas. Sa pagpili niya na papayagan pa rin ng manaig buhay ni Kristo sa kanya o yung pagtingin niya sa sarili niya, nakita na ho natin. Pero ngayon, bakit natin lalagyan ng detalye? Yan no.
Kasi baka may mga nagtatanong na, bakit natin lalagyan ng detalye ito? Alam na natin, may labanan ng mabuti at masama. Pero bakit natin lalagyan ng detalye? Eto po, kadalasan, mas madali pong magsabi na ako kay Kristo. Ako ay sa Panginoon, pinipili ko siya at pinapayagan ko lang siya ang mabuhay sa akin. Pero, wait lang po. Alam niyo ba na kapag kapipili po tayo dito sa labanang ito, sa dalawang panig na ito, hindi po kasi basta labanan kundi prinsipyo ng buhay versus prinsipyo ng kamatayan, prinsipyo ng kaisipan ni Jesus versus prinsipyo ng sarili, which is kay Satanas. Bago tayo pumili po, alam nyo bang meron muna tayong dapat malaman. Kailangan po kasi nating mas lalong klarong tingnan ang pinagkaiba nitong dalawa. Siyempre, wala namang pumipili na pumili ng nakapikit ang mata. Wala hong ganun. Walang bulag na pagpili. Kailangan malaya tayo. Nakita natin na sabi ng Panginoon sa Deuteronomy na gusto niyang piliin mo ang buhay pero nasa sayo pa rin yun. Nakalatag naman ang dalawa, buhay o kamatayan. Pero ngayon, titignan natin yun ng mas detalyado para makita natin yung pinagkaiba ng dalawa. Dahil posible, naalala ko lang na ang kalagayan ng huling iglesia o ng huling nasa huling panahon, ang mga taong kalagayan nila ay bulag. So, kailangan klaro. Kailangan klaro kung ano ang pipiliin ko sa dalawang mabuti na buhay ni Jesus na mananahan sa akin o ang pagtingin o kaisipan ng sarili na nagdudulot ng kamatayan. Titingnan po natin yan. At bakit naging ganun? Bakit ang pagtingin sa sarili ay kamatayan? Titingnan po natin. Atong controversy began ay susundan po natin ito sa ganitong senaryo. Kung nakita natin na ang settings nung ating nakita nung part 2 ay nauwi si Satanas ay naging si Lucifer ay naging si Satanas, dun po tayo magpapatuloy. Pero bago tayo magpatuloy, tingnan muna natin yung prinsipyo nito. Bakit kailangan pa rin malinaw? Tingnan nyo. Sabi sa 2 Timoteo 2 verse 7, Tagalog Contemporary Bible po ang gamit. Sa mga, ngayon ko lang ito naisip, may mga nakikinig na radyo, sa nakikinig sa radyo, ay baka po magtaka kayo na iba yung inyong salin. Nasabi ko na ito nung una, pero baka po may nakikinig sa radyo at sinusundan ang bawat talata, baka sabihin na, bakit iba yung salin po? Ginamit ko po ang Tagalog Contemporary Bible na maaaring iba po sa inyong salin. Halimbawa, ang salin ninyo ay ang Biblia, pero ginamit ko po ito para mas bumabaw lang yung pagkatagalog niya na hindi tayo mahirapan. Ito po, ang payo ni Pablo kay Timoteo ay ganito. Pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Ito po, kung tayo ay mamimili sa dalawa, importanteng pinag-iisipan ng malinaw. Dahil nung sabi ko kanina po, hindi pwedeng bulag na pagpili. Hindi rin pwedeng partial o parang kahit hindi masyadong malinaw sa iyo yung pagpipilian, pili ka lang. Hindi ho pwede. Kung buhay at kamatayan ho ito, ibig sabihin hindi ito basta programa lang ng cross-examined. Hindi po. Kundi importanteng pag-isipan mo. Ikaw na nakikinig, ikaw na nanonood, at ako na nagsasalita dito, importante na pinag-iisipan nating mabuti ang sinasabi ng Panginoon. So, kung pag-iisipan natin ang sinasabi ng Panginoon, ano ang dapat kong pag-isipang mabuti? Tingnan nyo. Gagamit po ako ng sulat ni Ellen G. White. Ito po. Sabi ni Ellen G. White sa Bible Commentary, Volume 1, page 1120, paragraph 5, pagkat po daw ikaw ay pipili, ano ang dapat mo munang isaalang-alang o i-consider? Kung pag-iisipan mo mabuti, sabi ni Pablo kay Timoteo, ano ang dapat kong pag-isipan? Sabi dito ni Ellen G. White, God designs that men shall not decide from impulse. Ano daw sa Tagalog yan? Ito po. Hindi nais ng Diyos na ang tao ay nagdidesisyon base sa kanyang nararamdaman lang. Kung kinakabahan siya o hindi. Wag ho ganun. O kung masaya siya o hindi. Hindi ho nais ng Panginoon na ganun ang iyong pagpili. O doon ka magbase ng pagpili. Ulitin lang natin. God designs that men shall not decide from impulse. Saan dapat? But from way of evidence. Doon sa bigat ng ebidensya. Kaya mamaya, mas makikita natin, kaya pala ako nag-aaral ng Bible para makita ko ang bigat ng ebidensya kung anong panig ng
ng Panginoon at ano ang sa panig naman ng kaaway. Kailangan makita ko yung ebidensya. Sino nagsasabi ng tama? Kaya po, ang ginagamit natin ay sa bigat ng ebidensya. Kaya, kung may Biblia po kayo, pwede niyo po akong sabayan sa paghanap ng mga ebidensya tungkol sa labanang ito, sa controversy na ito na nagsimula sa langit at nagpapatuloy dito sa lupa. Titignan natin pong lahat ito. Pero pagka tayo gagamit o babasihan ang bigat ng ebidensya, anong gagamitin natin? Carefully, ito yung papapatuloy ko po yung pagbabasa sa CP ni Ellen White, carefully comparing Scripture with Scripture. Kaya yun titingnan natin mamaya. Ito po ang gagamitin natin po na book sa Bible. Kung nung partong ginamit nating major book ay Isaiah at Ezekiel, ngayon po ang gagamitin natin ay Revelation, pero chapter 12. Kung may Bible po kayo, pwede nyo akong samahan dun para makita nyo. Di ba nasabi ko po ito, kung gusto natin mas maintindihan pa itong labanang ito, na involved pala tayo, gaya ng sinabi sa part 2, dapat natin yung makita ng malinaw. Pero syempre, ngayon po, ang gagamitin ko po ay Revelation chapter 12 o Apocalypse chapter 12, kaya baka gusto nyo ho akong sabayan doon. Pero, habang gagamitin natin yung aklat na yun, ang gagamitin din natin ay mga ibang mga talata na konektado sa pinag-uusapan sa Revelation chapter 12. Kaya comparing Scripture with Scripture. Ngayon, eto po. Para makapag-desisyon tayo kung saan nga ba ako sa dalawa. Kasi malaya tayo. Hindi ka pipilitin ng Diyos, pero umaapila sana siya ang mapayagan mo dahil siya ang buhay. Pero hindi ka niya pipilitin. Ngayon, kung tatanungin natin ang laban na ito, alam natin na umusbong na ang kasamaan kay Satanas. Misteryo yun kung tuturing. Pero ito yung tanong natin po. Anong ginagawa ng Diyos habang umuusbong? Pinabayaan lang ba niya? Sinabi niya bang, ayaw mo siyang ma-develop yung kanyang pagkasamaan? Totoo, hinayaan ng Panginoon na ma-develop sa kanya para mas maintindihan niyang, naku, mali yun. Pero, wait lang, ibig sabihin nun, pinabayaan na ng Panginoon na, hindi ko siya masyadong tulungan, kaya kasalanan niya. Ganun ba talaga? Tingnan ho muna natin. Kaya muna, bago tayo magtungo sa Revelation chapter 12, ay titingnan po muna natin yung ugali ng Diyos. Ano ang ginagawa ng Diyos habang nabubuo ang masamang ugali o yung kasamaan kay Lucifer o kay Satanas? Anong ginagawa ng Diyos? Tingnan muna po natin ang ugali ng Diyos. Ito po. Unahin natin ang awit o Psalms 145 verse 70. Tingnan po muna natin para mas malinaw nating makita kung anong ginagawa ng Diyos. Ang mga awit 145 verse 17 sa mga nagtitake note po. Ito po ang sabi. Tagalog Contemporary Bible po ulit gagamitin ko. Panginoon, matuwid kayo sa lahat ng inyong pamamaraan. Ang Panginoon ay righteous sa kanyang mga ways. Sa kanyang pamamaraan, matuwid, tama ang ginagawa ng Diyos. Ulitin ko po, Panginoon, matuwid kayo sa lahat ng inyong pamamaraan at matapat sa lahat ng inyong ginagawa. Ibig sabihin, pwede ba natin itong i-apply sa kaso sa kaso ni Lucifer, kung paano makitungo ang Diyos nung siya ay nagsisimula ng maging masama? Pwede ho. Kasi tingnan niyo ho, alam niyo bakit ko nasabi? Matuwid kayo sa lahat ng kanyang gawa, sa lahat ng kanyang mga pamamaraan, matuwid siya, including o kasama ang pamamaraan niya ng pakikitungo sa kaso ni Lucifer o ni Satanas. At matapat siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Pero, wait lang po, hindi lang yun. Tingnan nyo, isa pa, mga awit 103 verse 8, Psalms 103 verse 8, Tagalog Contemporary Bible pa rin ang aking binabasa po. Ang Panginoon ay mahabagin at matulungin. So ibig sabihin, hindi pwedeng pinababayaan lang ni Jesus o ng Diyos kung ano nangyayari kay Lucifer. Total, anak din niya si Lucifer. Hindi niya pwedeng pabayaan. Kaya nga po, need nating timbangin. Ano ang Diyos para sa akin? Paano ko siya pinipili? Kasi kung hindi natin makikita, ugali niya ito, baka mapagbintangan natin siya, baka pinabayaan siya. At mag-create din sa atin ng duda. O lumikha sa atin ng pagdududa. Ulitin ko lang po ang Psalms 103 verse 8. Sabi po, ang Panginoon ay mahabagin at matulungin, hindi madaling magalit,
at sagana sa pagmamahal. Kung isasama ko, kahit si Lucifer, kung isasama ko siya. Kasi hindi pwedeng magbago yung Diyos eh. Kasi may mga tao na nag-iisip na parang hindi siya patas kay Lucifer. At yun ay seed o binhi ng pagdududa kung ano ang Diyos. At pinapakita dito sa dalawang Bible verse na ating ginagamit na hindi pwedeng hindi niya tulungan si Lucifer. Kung ang tao mahal niya, ganun din si Lucifer. At makikita natin ang ugali ng Diyos para matimbang mo kung saan ka papanig. Kung ano ang pipiliin mo na papayagan sa buhay mo. Kasi mahalin sa dalawang papayagan mo eh. Ang kaisipan ng sarili o ang kaisipan ng Diyos. At ito ang kaisipan ng Diyos. Makikita sa talata. Okay, at least nakita na natin na hindi pwedeng hindi tutulong ang Diyos. So may ginagawa siya. Kung ganon, pwede kaya nating sabihin na maaaring sinubukan pa rin ng Panginoon ni reach out si Lucifer? Opo, at hindi lang basta maaari, talagang ginawa niya. So, paano natin yun makikita? Paano natin makikita sa Bible? Ano yung maaari nating makita na maaaring ginawa ng Diyos? Ito po, medyo itong talatang ito na gagamitin ko ay kailangan ko ng konting pagpapaliwanag. Kasi tingnan nyo ito. Kung may sigalot sa langit o labanan, kung may labanan doon, ano ang maaaring ginawa ng Diyos para i-reach out si Lucifer? O i-reach out si Satanas? Siyempre, para maintindihan po natin, tingnan mismo natin ang turo ni Jesus. Kasi yung turo ni Jesus ay kasang-ayon ng turo ng Ama. Wala siyang pwedeng sabihin na hindi sasabihin ng Ama. Juan 5 verse 30 at saka verse 19. Kung anong ginawa ng Ama, yun din ang gagawin ng anak. Therefore, kung anong turo niya ay posibleng yun ang ginagawa niya sa langit nung nagkaroon ng kontrobersya mula sa pagitan ng Diyos at ng kaaway ni si Satanas o si Lucifer. Tingnan niyo po ito. Gagamitin ko po ay Matthew 18 verse 15, Tagalog Contemporary Bible. Ito po, babasahin ko muna mula verse 15, verse 16 at saka 17 ng Matthew 18. Tapos mamaya po ako magko-comment kasi sigurado ako may magtataka sa inyo bakit ikaw ginamit ko na prinsipyo doon sa labanan doon sa langit. Kaya babasahin ko po muna. Matthew 18 verse 15. Kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya, at kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Verse 16. Pero kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawa pang kapatid sa pananampalataya para ang lahat ng pag-uusapan ninyo ay mapapatotohanan ng 2 o 3 saksi ayon sa kasulatan. Verse 17. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, ipaalam ito sa iglesia, at kung pati sa iglesia ay ayaw niyang makinig, ituring ninyo siya bilang isang taong hindi kumikilala sa Diyos o isang maniningil ng buwis. Okay, babalik po tayo dito sa unang talata, sa verse 15. Pero bago yun, baka magtanong iba, pwede ba yang gamitin sa kaso doon sa labanan sa langit? Opo, number 1 reason ay ito. Ito po, sabi ni Jesus mismo sa Mateo 6 verse 10, mangyari nawa ang kalooban mo na nasa langit, dito rin sa lupa. Kung titingnan nyo po ang konteksto ng Matthew 18, ang babasahin nyo lang po ay verse 19 at saka 20, kung ano yung pinagkasundoan dito na pagkakasundoan din sa langit. Therefore, ang prinsipyong ito ng Matthew 18 verse 15 ay prinsipyo ng langit kapag may nagkakagulo din. Hindi lang po ito dapat i-apply sa church, kundi dapat mismo i-apply doon sa langit dahil doon ang unang kaguluhan. Pero wait lang po, mamaya natin gagamitin yung prinsipyo. Isa pa, pagtatanungin ng iba, pero ang konteksto naman ng Matthew 18 daw ay mga kapatid lang sa simbahan. Ito po, una, nung sa
Sa Job chapter 1 verse 6, mapapansin niyo po na si Satanas po, nung nagkaroon ng pagpupulong sa langit, ang tawag ng Diyos sa kanya ay anak. Tama po, anak ng Diyos. Ang tinawag ang mga anak ng Diyos, hindi po yung mga tao, kundi mga anghel o yung mga tinatawag na unfallen beings. Pero si Satanas that time ay fallen beings na o bumagsak na ho siya. Pero pumunta siya doon at nagrepresent pa rin siya sa langit bilang representative ng earth. Pero ang tawag pa rin ay anak ng Diyos na pulungan yun. Siyempre, pag anak ng Diyos, sino ang ama? Eh di ang ama sa langit po. Ibig sabihin, ang turingan pa rin sa langit ay kapatiran. Bagaman ang konteksto nitong pinag-uusapan sa Matthew 18 ay yung mismong iglesia ng magkakapatid. Pero pwede pa rin po yung i-apply dun sa langit dahil dun din ang turingan nila yung magkakapatid dahil sila lahat ay anak. Yun nga lang, si Satanas sa panahon ni Job ay tiwalag na. Pero makikita natin na anak ang turingan doon, magkakapatid po yun. Isa pang dahilan kaya pwedeng gamitin itong Matthew 18 verse 15 ay dahil po, di ba ang ibang salita ng iglesia ay kongregasyon? Tama? Alam niyo po, pag tinignan natin ng Isaiah 14 verse 13, kapulungan yun, congregation po yun sa English. Kung ang iglesia ay kongregasyon, sa langit po ay congregation din o kapulungan. Therefore, pwede mo pa rin itong magamit. Hindi po siya lalabag na ang payong ito ay para lang sa iglesia. Talaga naman po na para sa church ito o sa iglesia. Pero, alam natin sa Hebreo 12 na ang iglesia din po ay nandoon sa langit. Kaya huwag kayo malilito, pwede siyang gamitin. Huwag kayo matakot na i-cross-examine, pwede po siyang gamitin na prinsipyo. So, kung pwede siyang gamitin, eto na ho, balikan lang natin ang Matthew 18:15. Tingnan nyo, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, wait lang po, magtanong muna ako, anong prinsipyo makikita natin kung nagkasala sa iyo ang iyong kapatid? Magtanong muna, si Lucifer ba ay nagkasala laban kay Kristo? Ang sagot po yun, kasi gusto niyang agawin kay Kristo ang hindi naman para sa kanya. So, nagkasala siya. Pero ng prinsipyo, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. At makikita natin mamaya na yun mismo ang ginawa ni Jesus. Napansin niyo, hindi agad pinatalsik. Kung yan ang prinsipyo dito sa lupa at ang kalooban ng langit ay manangyari dito sa lupa, therefore, ang prinsipyo sa langit, pag may nagkakaroon ng kagulo, at syempre, first time itong nangyari sa langit, wala pong ibang kasaysayan doon na nangyaring kagulo, posibleng ito'y in-apply ni Jesus mismo. Kasi kung ano tinuro niya, syempre, yun ang kanyang buhay. Kinausap muna niya. At makikita natin yun mamaya sa ebidensya natin. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya, kung makikinig sa iyo, magkakaayos kayong muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Which is, mamaya hindi natin makikita itong dulo. Dahil hindi si Satanas nakinig. Mamaya natin, medyo nauuna lang ako. Pero at least nakita natin, ang prinsipyo ng Diyos, ni-reach out pa rin niya si Satanas o si Lucifer. Next. Pero kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawa pang kapatid sa pananampalataya o yung kasundo mo sa pananampalataya. Pero ito po, sa tingin nyo, paano yun gagamitin ni Jesus? Ito po, ang magkalaban, Revelation 12 verse 7, ay si Satanas at saka si Jesus ang magkalaban. At nakita natin hindi yun laban ng may mga literal na suntukan, hindi o, kundi i-prinsipyo. Pero, paano ma-apply ito kay Jesus na magsama ka ng isa o dalawa pang kapatid? Ito po, alisin muna natin yung kapatid. Pero ang prinsipyo makikita natin na magsama ng kapareho mo ng pinaniniwalaan ng pananampalataya. Kasi sino pwede niyang isama? Ito po, ang dalawang pwede niyang testigo ay, syempre, ang una, ang Ama sa langit. Siya nakakalam na totoo nangyari. At padalawa, ang banal na espiritu. Siyempre, ang kadyusan, ang kasama niya para kausapin si Satanas. Yun po ang prinsipyo. Bakit daw? Para ang lahat ng pag-uusapan ninyo ay mapatotohanan ng dalawa o tatlong saksi. Kinuha po ni Jesus itong prinsipyong ito na ayon sa kasulatan sa ang mga aklat ni Moses na dun niya unang itinuro kay Moses. Na kapag may nagkakagulo, dapat may dalawang saksi. Ibig sabihin po, pag titingnan natin, pwede siyang gamiting prinsipyo na nung ayaw makinig
ni Satanas sa one-on-one na usapan ni Jesus na mamaya makikita natin, ay isinama na niya ang Godhead, ang Ama at ang Espiritu Santo para kausapin si Lucifer. Ngayon, tingnan niyo po ito. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, posible ba yung mangyari kay Lucifer? At nakita natin, posible. Dahil, kaya nga siya tinawag ng Isaiah na bumagsak. O, di ba sabi doon sa Isaiah 14 verse 12, o anak atala sa umaga, ikaw na bumagsak. Dahil hindi siya nakinig. At mahihintin natin din yun mamaya. At least, meron po tayong background dito. Sabi dito, kung ayaw niya makinig sa kanila, ipaalam ito sa iglesia. At kung pati sa iglesia ay ayaw niya makinig, ituring ninyo siya bilang isang taong hindi ko may kilala sa Diyos o isang maniningil ng buwis. Pansin niyo, pwede ito maggamit. Kasi ito ang dahilan ng Diyos para ipakita na patas siya. Una, kinausap niya muna ng one-on-one. Jesus and Satan. Padalawa, isinama niya, pero tingnan niyo po, private pa rin na pag-uusap to. At mamaya, makikita natin kung bakit nasabi ko po yun. At patatlo, saka pala niya in-involve yung buong kapulungan dahil naapektuhan na rin sila. Kaya nga sa Revelation 12 verse 7, may dalawa ng panig. Dahil in-involve na yung buong kapulungan kasi naapektuhan na rin sila. Pero makikita natin, dito sa prinsipyong ito, ng Matthew 18, 15 hanggang 17 na hindi ang Diyos nananahimik lang. Gusto niya agad ng pagkikipag-ayos. Isang napakagandang ugali ng Diyos at pampalakas loob. Sana una kay Lucifer na hindi siya galit. At para sa iyo din na nakikinig na gusto niyang magkaroon kayo ng kaso, may pagkasundo agad siya kung merong alitan. Isang prinsipyo na ito ang ginagawa ng Diyos kay Lucifer. Bagamat hindi natin mababasa dito sa Matthew 18 na ang direktang ina-applyan nito ay si Lucifer at si Jesus, pero dahil kalooban niya ang nasusunod sa langit dito sa lupa, kasama ito o kapareho nito ang prinsipyong ginagawa sa langit na sa tuwing may nag-aalitan. Na syempre, isa lang naman ang nag-aalitan doon, isang beses. Yung labanan kay Jesus at kay Satanas. Ngayon, eto po. So, bakit yan ginagawa ni Jesus? Bakit gusto niyang i-reach out muna si Satan na personal, private? Gusto niyo munang kausapin. Kapansin niyo ba ang pattern ng Matthew 18 verse 15 mula sa personal, private hanggang naging public na yung usapan. Hindi dahil dinamay nila yung mga anghel, kundi dahil naapektuhan na rin sila, kaya importanteng maging public na. Kung titingnan niyo po ang verse 17 yung prinsipyo. So bakit niya yung ginagawa? Tingnan niyo po itong isa. Hanap ulit tayo ng prinsipyo. Ang ginagawa ko po, nilalatagan ko muna ng mga prinsipyo ng Biblia, ng turo ni Jesus, especially, para makita niyo kung paano si Jesus ay nakipag-deal sa gantong sitwasyon ni Satanas o Lucifer. Kung paano siya nakitungo, paano niya to sinusolusyonan. Sana. Tingnan niyo po. Romans 2:4, salita ng Diyos version. Tingnan niyo po itong nasa Romans chapter 2 verse 4 na prinsipyo. O Roma 2 talatang 2, ang kapitulo 2, talata ay 4. Minamalit mo ba ang yaman ng kanyang kabaitan ng Diyos? Minamalit mo ba ang kanyang pagtitiis at pagtsatsaga? Hindi mo ba nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ang gumagabay o umaakay sa ibang salin, gumagabay sa iyo sa pagsisisi o sa iyo na magsisi? Pansinin niyo po itong talata natin. Ginagawa ng Diyos pala ang lahat para ipakita na yung kabutihan niya sana ang paraan para si Lucifer ay matunaw yung puso niya at magsisi uli. Ibig sabihin, nung unang nabuo yung labanan na yun sa isipan ni Lucifer, nagsimula na ang kinin niya yung hindi dapat sa kanya at kunin yung pagiging ang posisyon ng Diyos ni Kristo, ipinapakita pa rin ng Panginoon, mabait pa rin siya. Ipinapakita pa rin niya na matiisin siya, matyaga siya kay Lucifer. Kasi kung babalikan niyo po ang Matthew 18 verse 15 hanggang 17, kung papansin niyo po, matyaga ang Diyos, hindi niya agad gusto ibulgar
Hindi gaya ng tao na pag may away, ipopost agad sa Facebook. Ang Diyos ay hindi. Hindi niya yung ginagawa. At hindi niya yung ginagawa, ang dahilan nito ay ang kabutihan niya, gusto ipakita niya kay Satanas upang yun ang umakay sa kanya, sana na magsisi. Pero nagsisi ba siya? Alam natin hindi. Pero tingnan niyo po itong verse 5 ng Roma chapter 2 verse 5. Kaparas na kaparas. Ngunit ayon sa katigasan ng iyong puso, nagmatigas ba si Lucifer? Alam natin na nagmatigas siya kasi bakit nagkaroon ng kasalanan kung hindi siya nagmatigas? Kung hindi siya nagmatigas at nakita niya ang pag-ibig ng Diyos, edi walang kasalanan, wala tayong kasalanan, hindi tayo nagkasala. Pero alam natin na nagmatigas siya. Ngunit ayon sa katigasan ng iyong puso at hindi pagsisisi, ikaw ay nag-iipon ng galit laban sa iyong sarili. Ano daw po yung ginagawa pagka pinaglalabanan natin o pinagmamatigas natin ang puso natin at ayaw nating isuko? Nag-iipon tayo ng galit laban mismo sa ating sarili. Therefore, kung ikakapit natin to kay Satanas, yun din ang ginawa niya. Nag-ipon siya ng galit na kung tutusin, hindi naman kailangan. At saka, hindi nag-exist. Dahil, alam niyo bakit hindi nasabi ko hindi nag-exist? Eh, di mo binigay kay Lucifer lahat. Siya pa nga yung parang kumakatawan sa mga anghel. Ibinigay na ng Diyos ng lahat. Kinag-iipon siya ng imbentong galit. Pero kanino laban yon? Laban din sa kanyang sarili. At makikita natin ito po mamaya, itong Romans chapter 2 verse 5, na ang tatamaan din yung direct ay hindi naman talaga Diyos. Sarili lang niya, sinasaktan niya. Ito ay sa araw ng galit at pagpapahayag ng matuwid. Pagpapahayag ng matuwid na hatol ng Diyos. Makikita natin mamaya po itong hatol ng Diyos at kung paano nakapag-ipon siya ng galit, pero ang tinamaan ay yung sarili lang din niya, laban sa kanyang sarili. Pero at least nakita nyo na itong dalawang prinsipyo ng Mateo 18 at Romans chapter 2 ay ipinapakitang gusto talaga ng Panginoon at hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kaso ni Lucifer. Even sa kaso ni Lucifer. Kahit po yun sa kanya. Minsan kasi pag inisip natin, sa atin, si Satanas kalaban. Tama naman ho yun. Kalaban naman siya at hindi siya dapat ngayon kaawaan. Pero ano ang pakiramdam ng Diyos nang hindi pa siya bumabagsak ng tuluyan? Siyempre anak niya yun. Nakikita nyo, hindi siya ganun sa mismong kalaban niya. Kahit yung tinuring siyang kaaway. Na si Satanas, kahit si Satanas itinuring siya ng nakaaway ang Diyos, hindi pa rin siya nagpakita ng masama. Dahil wala namang masama sa kanya. Sa Diyos. Tuloy nakita niya yun para sana maakay pa si Satanas na magsisi. Pero dahil nga na matigas, nag-ipon lang siya. Pero wait, baka doon naman sa ibang mga nakikinig na nagtatanong, halimbawa, baka may mga nakikinig na Seventh-day Adventist na mga kapatiran o kaya may mga nakikinig na gustong malaman, ito, bakit tanong nyo na sangayon ba dyan ang espiritu ng hula? Ayan, maganda. Tingnan nyo ho, yung mga wordings ni Ellen White, makikita natin nakasang-ayon ng Biblia. Kasi ang Biblia ang dapat pundasyon natin, kaya po yun inuna ko. Tingnan nyo po ito. Sabi ni Ellen G. White sa Great Controversy, page 495, paragraph 3. Ito po. God, anong sabi? God in His great mercy. Balikan po muna natin ang Romans 2 verse 4. Ang goodness ng Diyos ay mercy niya. At ang goodness na yun ay nagli-lead sa pagsisisi, sa repentance. Pero pansin niyo ba? Na ipinapakita ng Diyos pa rin na maawain siya. Ulitin natin ang basa po ng Great Controversy, page 495. God, in His great mercy, ang Diyos sa dakilang awa niya, bore long with Lucifer. Matyaga pa rin siya kay Lucifer. Ito yung Lucifer na meron ng galit. Kung mapansinin niyo po, maaway ng Diyos. Hindi niya tinotolerate ang sin, hindi niya kinokonsente, ayun wala na hong duda doon, pero matyaga pa rin siya kay Lucifer. Kung matyaga sa'yo, how much more ang ginawa niya noon bago pa tayo pinanganak? Bago pa tayo lumabas, how much more ang ginawa niya kay Lucifer? Ulitin po natin, God in His great mercy bore long with Lucifer. He was not immediately degraded from his exalted station when he first indulged the spirit of discontent. Tagalogin po natin, hindi agad pala siya pinatalsik.
Which is yun yung tiyaga sa Romans 2:4. Hindi yun siya pinatalsik. Yan yung panapakita ng Matthew chapter 18. Hindi ka namin paalisin. Gusto ka namin kausapin. Hindi agad siya natanggal. Sa atin kasi pagka may katrabaho tayong ayos sa atin at tayong boss, okay, tanggal ka na agad. Walang question. Ikay makakasira sa kumpanya. Pero hindi ang Diyos. Hindi ganun ang Diyos. Kaya nga hindi siya boss. Siya ay Father. Tandaan niyo po, ang konteksto ng isipan ng Diyos ay dahil anak din niya si Lucifer. Nung time na yun. Hindi nga siya pinatalsik. Nor even, kahit na, when he began to present his false claims before the loyal angels. Napansin niyo ba? Kahit na sinisiraan na ni Satanas si Jesus at ang Diyos sa harapan ng mga anghel na matapat sa Diyos, hindi pa rin siya tinanggal. Nasa posisyon pa rin siya. Nasa posisyon pa din. Hindi siya tinanggal bilang pinuno ng mga manunugtog. Hindi. Napansin niyo, ang tiyaga ng Panginoon. Hindi niya kinukonsente yet. Gusto niya bigyan ng pagkakataon. Gusto niya makitang na ni Lucifer na patas ang Diyos. Hindi ba yan yun? Yung Romans 2 verse 4 at saka Matthew 18. Tingnan niyo po Ituloy natin ang sasabihin ni Ellen G. White. Long was he retained in heaven. Napakatagal pala. Pag sa atin kasi nagbabasa tayo na may digmaan agad, bumagsak si Lucifer sa Isaiah, ang isip agad natin ay mabilisan lang. Bigla nakaisip siya ng kasalanan and then yun, boom. Ato na, naglaban na at then napatalsik na siya. Hindi long was he retained in heaven. Kung tatanungin nyo, paano mo nasabing long? Balikan natin po ang Matthew chapter 18 verse 15 hanggang 17. Kinausap muna, then nung hindi pa rin naniniwala, kinausap ng one-on-one, eto po, nagsama pa ang Diyos Anak, ang Diyos Ama at saka ang Banal na Espiritu, isinama na. And nung hindi pa rin, ipinaalam na sa buong kongregasyon para makita at matimbang ng lahat ang tunay na issue. Kaya, long was he retained in heaven again and again. Papansin niyo ba? Paulit-ulit. Eto, akala ng karamihan hindi nakatanggap ng hindi binigyan ng salvation si Lucifer nung una. Binigyan po siya. Tingnan niyo ito. Again and again, he was offered pardon. Siyempre, ang pardon ay forgiveness. Ang forgiveness ayon sa Colossus chapter 1 ay kaligtasan, redemption. Again and again, he was offered pardon on condition of repentance and submission. Binigyan siya pa rin ng pagkakataon, ng kapatawaran. Isukulang niya ang kanyang kaisipan. Isukulang niya. At iwanan niya yung dating naiisip niya. Nililigtas pa rin siya ng Panginoon. And ito pa po, such efforts, yun daw mga ganong mga pagsusumikap ng Diyos as only infinite love and wisdom could devise na ang makakagawa lang na walang hanggang pag-ibig, were made to convince him of his error. Di ba yan yung Romans 2:4 na ang kabutihan ng Diyos ang nag-aakay sa iyo sa pagsisisi? Yun din ang ginawa niya kay Lucifer. At ginawa niya yun dahil sa pag-ibig. Mahal na mahal niya si Lucifer. Bagaman, nakita natin, sinisiraan na nga siya. Pero mahal pa rin niya. Alam niyo kung bakit hindi dapat tayo maalis sa ganong kaisipan? Kasi kung ano ang pinakita ni Jesus dito sa lupa, ganun lang din siya sa langit dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Si Kristo ay noon, ngayon at magpakailanman. Hebrews 13 verse 8. So therefore, itong mga ginagawa ng Diyos ay hindi dapat ang pagtakang, grabe ang tiyaga niya. Tayo sa atin niya, matyaga siya. So kung titingnan natin, ganun din ang tiyaga niya kay Lucifer. Para lang makumbinsin, mali Mali yung iyong action. At hindi ako galit, pero gusto kitang patawarin. Hindi ko kinakonsente ang kasalanan mo, pero gusto kitang tulungang maligtas dyan sa iniisip mo. Yun ang gusto ng Panginoon. At yun ang napakaganda sa labanang ito. Kakaibang labanan. Ang isa galit, yung isa hindi sa labanang ito. Pero, napapansin natin, nabasa ko pa nga ito sa
kung itutuloy ko lang, hindi ko lang po inano, sobrang haba po yung slide o yung quotation. Kung titingnan po natin, nakumbinsi naman talaga si Satanas. At nakita niya talaga ang bawat ebidensya. Kahit siya mismo, pwede gamitin sa kanyang ikalawang Timoteo 2:7 na pinag-isipang mabuti. At binigyan siya ng pangunawa dahil matalino siya. At nakita niya mali siya. At wala talagang saysay ang kanyang pinaglalaban. Na hindi galit ang ama sa kanya, ang anak hindi naman niya kalaban talaga, walang saysay. Pero tingnan niyo po, anong pumigil sa kanya. Tapos babalik natin to sa Romans 2:5. But pride, tuloy po natin ang sinabi ni Ellen G. White, but pride forbade him to submit. Pride. Di ba yan ang Romans 2:4? Balikan lang natin Romans 2:4. Ngunit ayon sa katigasan ng iyong puso, pride yun. Sabi ni Ellen G. White, but pride forbade him to submit. He persistently, talagang inano niya, talagang nagmatigas na siya. Talagang tinandigan na niya. Ulitin ko po, he persistently defended his own course, maintained that he had no need of repentance. Iniisip na niya, hindi ko na kailangan po. Kahit anong sabihin niya sa akin, hindi ko na kailangan. Siya na mismo. Walang pumili sa kanya, hindi siya pinilit ng Diyos. And fully committed himself in the great controversy against his maker. Siya na mismo ay pinili ng buong buo na makapaglaban sa kanyang tagapaglikha. O kung papalitan ko yung salitang tagapaglikha, sa kanyang ama at kapatid. Sino ba ang kapatid niya? Si Jesus din. Si Jesus ang elder brother. Kung sa pamilya ng Diyos. At siya ang sunod na kapatid ni Jesus. O nakakabatang kapatid. Pero he fully committed himself. Maya makikita niyo ng detalye kung anong nangyari. So, kaparehas talaga yan ng Romans 2 verse 5. Sa 4, Romans 2 verse 4, mabuti pa rin ng Diyos, pinakita niya para matunaw yung puso niya at makita niya, mali talaga ako. Para magsisi. Pero Romans 2 verse 5, tigas. At sinuportahan yon ng great controversy, kaya hindi. But pride forbade him. Kaya delikado ang pagtingin sa sarili. Yun ang unang leksyon. Dahil ang pride ay dudurog sa atin para hindi makita yung nakita na natin, ay mali ako. At si Lucifer ang unang nakaka-realize nun. So, anong resulta? Nung ayaw na niya, nung ginamitan, napansin niyo po ba ngayon? Mas malinaw na pwedeng gamitin talaga ang Matthew chapter 18 verse 15 na pattern. Ang pattern doon ay kayo muna, tapos pag hindi talaga kaya, magsama at ng ibang testigo, at kapag hindi pa talaga ayaw talaga makinig, isama na ang buong congregation. Alam niyo ba na ang resulta nito ay ito? Nung ayaw niya, dahil sa pride niya, ito ang resulta. Revelation. Dito na tayo babalik dun sa ating aklat na sinabi ko kanina. Yun ang pupukusan natin. Revelation chapter 12, Apocalypse chapter 12, verse 7. Ang Biblia version. At nagkaroon ng digmaan sa langit. Nagkaroon ng digmaan dahil nasangkot na yung mga pumanig kay Satanas at yung naniwala pa rin na tapat ang Diyos at si Kristo. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Pansinin niyo po nga, hindi ko ito nadiin ng part 2, pero didiin ko po ngayon, ang kalaban niya talaga ay si Kristo lang. Pero kung babasahin niyo po ang Isaiah 14 at saka ang Ezekiel 28, ang mga kapitulo niyan, mapapansin natin ang kalaban niya man doon ay Diyos. Possible na Diyos ang may kasama doon. Bakit ganon? Ito lang po. Noong ang kalaban niya ay si Kristo, ito po, tatandaan niyo ang prinsipyo ni Jesus na, sabi niya, John 10:30, ako at ang Ama isa. Pag ako'y pag sinaktan ni Satanas, si Miguel, o si Kristo, nadadamay ang Ama. Pag siniraan niya si Kristo, si Miguel, ni Satanas, pag siniraan ni Satanas si Kristo, nadadamay ang Ama. Dahil iisa sila ng purpose at ng kaisipan. Meron pa isa. Pag nakilala niyo ako, John 14 verse 7, pag nakilala niyo ang Ama,
nakilala niyo ang anak, nakilala niyo rin ang ama. Therefore, bagaman sa Revelation 12 verse 7, ang naglalaban ay si Kristo at si Satanas, pero nadadamay ang ama dahil si Kristo at ang ama ay may iisang ugnayan. Kaya damay po ito. Kaya ang labanan ay between God in Christ versus Satan, ang Diyos na kay Kristo, laban kay Satanas. Kung tutusin nga, si Satanas lang naman ang laban sa Diyos. Ang Diyos, in the first place, sa unang yugto nga kung tutusin, hindi naman talaga lumalaban ang Diyos ng gaya ng pakipaglaban ni Satanas. Pero nasangkot siya sa digmaang ito. At kailangan itong masolusyonan ng Diyos. So, eto po. Ang tanong natin ay, eto. Alam natin na ang labanan na tinutukoy dito sa Revelation 12 verse 7 ay labanang hindi labanang hindi yung kagaya ng labanang may suntukan, hindi ho. Pero, anong uri ng labanan ito? Kung labanan ito sa langit, syempre, dapat magulo din ito. Controversy ito eh. Issue. Pero, paano nakikipaglaban ang Panginoon? Paano siya lumalaban? Ito ba'y kapares ng panlaban din ni Satanas? Tingnan niyo ito, ang prinsipyo. Sa John 18, verse 36, ang konteksto po nito ay nung hinuli na si Jesus ni Pilato. Nung tinanong siya, hari ka ba? Yan. Sa John 18, verse 36, Juan 18:36, Filipino Standard Version, ang sabi ni Jesus, nung sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi mula sa sanlibutan ito. Or, kung pababawi natin ang pagkasalin ng Tagalog, ay ang kaharian niya hindi kagaya ng nandito sa sanlibutan. Which is totoo. Kung mula sa sanlibutan ito ang kaharian ko, ipaglalaban ako ng mga alagad ko upang hindi ako mapasa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo. So, ang prinsipyo makikita dito na sinabi ni Jesus na ngunit ang kaharian ko ay hindi mula rito, ang prinsipyo ay ganito. Kung si Satanas ay nakikipaglaban sa Diyos, hindi maaaring gamitin ng Diyos ang the same na taktika na gagamitin ng kanyang kalaban o nung umaaway sa kanya, kumakalaban sa kanya. Kaya kung meron tayong makikita mamayang prinsipyo ng pakikipaglaban niya, huwag niyo muna isipin na kung ang kalaban niya ay gumamit ng ganito, dapat gumamit din siya ng ganito. Sa atin kasi, sa atin po kasi, lalo pa naglalaro, pag dinaya ka, dayain mo rin. Siya ng daya di ba ganun po? Pero hindi ganun ang kaharian ng Diyos. Hindi ganun. Hindi siya pwedeng gumamit ng taktika na ginagamit din ng kaaway. So, kung ang kalaban ay agresibo sa pakikibaka o pakikilaban niya kay Kristo at sa Diyos Ama, hindi pwedeng ang gagamitin ng Diyos ni Kristo ay kapares lang din ng ginagamit ni Satanas. At bakit ko po yun nasabi? Tingnan niyo ho. Gagamit tayo ng isa pang prinsipyo. Kaya po nakita niyo po, bagamat hindi direkta yung mga talatang ginagamit natin, pero kumukuha tayo ng prinsipyo. Kasi, ang totoo, hindi naman laging babanggitin talaga ang labanan ito sa buong kasulatan. Pero, ang prinsipyo ng labanan ay laging makikita sa tao. Na, syempre, nakakita nyo ho, siya naman yung target ng kaaway sa mga susunod na episode. Hindi po na ako magmamadali. Pero dito po, sa Jude chapter, wala pong chapter ang Jude. Ito pong Jude, sa Tagalog ay Judas, yan. Wala pong walang chapter, walang kapitulo, kundi verse agad. Kaya yan ang pinakamaikli ata. Hindi yan ang pinakamaikli. Ikatlong huwan ng pinakamaikli. Pero ito pong Jude ay wala talagang chapter, kundi verse. Jude verse 9, Tagalog Contemporary Bible. Ito po, ang Tagalog niya Judas po nga sa mga nagbabantay sa aking binabasa. Ito po, ang konteksto nito ay nung si Moses ay namatay. Tapos, gustong buhayin ng Panginoon at dalhin sa langit. Ngayon, eto po, tingnan niyo po ang prinsipyo ito at gagamitin natin kung paano talaga makipaglaban si Jesus. At kung sinabi niya dito sa John 18, verse 36, na hindi kaparehas ng sanlibutan nito, ang kanyang kaharian, therefore, hindi siya kaparehas ng iniisip natin kung makipaglaban. Tingnan niyo, kahit na si Miguel, na pinuno ng mga anghel, ay hindi nanlait ng ganon. Therefore, kung titingnan natin, ang unang ginagawa ng kaaway ay nilalait din niya ang Diyos. Totoo naman yun.
Alam niyo bakit? Siyempre, nung sinisiraan niya, nilalait din niya. Nung sinisiraan niya, ang Panginoon, ang Ama sa Langit at si Kristo, sa harapan ng mga anghel, nilalait din niya. Pero palihim nga lang. Kasi mapapansin natin ng technique niya ay Genesis 3 verse 1, patago. Kaya parang nagsaserve siya sa Diyos, pero ang totoo hindi. Nakita na po natin yan noong part 2. Pero dito, sabi niya, si Miguel daw ay hindi gumagamit ng panlalait na kagaya ng ginagawa ng kaaway. Sapagkat nang makipagtalo siya sa dyablo, may clue na tayo kung paano siya makipaglaban, sapagkat nang makipagtalo siya sa dyablo kung sino sa kanila ang kukuha ng bangkay ni Moises, hindi siya nangahas o makusa ng may panlalait. Therefore, ang hindi niya gagawin sa labanan nila ni Satanas ay gumamit ng pagbibintang na may panlalait. Hindi siya gagawa ng ganun. So, nung nakipaglaban siya, ay hindi siya kailanman ng bintang kay Satanas. Bagamat si Satanas ay nambibintang na may panlalait, hindi niya yung ginagawa. Anong ginagawa niya? Sa halip, sinabi lang niya ni Miguel, ano daw? Sawayin ka ng Panginoon. Question, ano ang prinsipyo makikita natin dito? Ang ginagamit ng Diyos na panlaban ay saway. Kung paano niya ginamit iyon sa pakikipagtalo niya kay Satanas sa bangkay ni Moises, ang ginagamit niya ay pagsaway lamang. Kaya wala siyang ibang gagawin. Hindi siya magbibintang, lalo hindi niya gagawin magsinungaling. Sasaway siya. Ngayon, may clue na tayo. Sa labanan pala between Christ and Satan, sa pagitan ni Kristo at ni Satanas, ang gamit niya ay pagsaway. Samantalang si Satanas ay nagbibintang at nanlalait pa sa kanila sa panig ng kabutihan. Makikita natin ang prinsipyo. Parang kung titingnan, parang papatalo si Jesus, hindi ho. Yun ang tunay na ugali. Sometimes, kaya nga, naalala ko, kaya doon pa lang sa sermon sa bundok, sa Matthew 5, may papakita, kung gumawa ng masama ang iyong kalaban, huwag mong gantihan ng kasamaan. Dahil ganun din siya. Ganun ang Panginoon. Hindi siya gumaganti ng kasamaan at ibabalik ko, kasamaan, ngipin sa ngipin. Hindi niyo gagawin yun. Ang gagawin niya ay kabutihan pa rin. Laban sa kasamaan. Kung siya nanlait, pagsaway lang gagawin ng Panginoon. So, eto na. Kung labanan yon, kung labanan ang nangyari dun sa langit, syempre, at hindi gumagamit ang Panginoon ng karahasan. Pero ang word na labanan pa rin doon, yung digmaan doon ay, yung polemos ay pwedeng literal na digmaan. So, paano siya nakipagdigma ang Panginoon? Kung hindi siya gumagamit ng karahasan, hindi siya gumagamit ng panlalait. Kasi tingnan niyo mga, sabi niya kanina, kung kapares lang ng sanlibutan, di pagtatanggol ako ng para hindi ako lalaban dapat. Pero syempre, hindi siya pumapayag. Kaya si Pedro nga, may sandata siya. Hindi pumayag siya naggamit ng karahasan. At hindi rin siya gagamit ng panlalait o pang-akusa, pambintang, kundi pagsaway lang. Paano nakipaglaban si Jesus? Gamit ang saway. Ano yun? Ang hirap imagine. Napapaisip ako, paano yun? Paanong hindi gumagamit si Jesus ng karahasan? Pero pagsaway lang. Tingnan nyo ito. Siguro, ang gagawin natin, tanungin natin ang Apokalipsis. Kasi, alam natin kung saan natin nabasa, ang Apokalipsis po, ang pinagsulatan ng labanan. Kasi sa ibang aklat ng Biblia, wala tayong nababasa ng naglabanan. Ang sa Isaiah, nakita natin, si Satanas ay nagmataas lang at gusto niya lang agawin ng trono ng Diyos, pero hindi direktang merong labanan. Sa Ezekiel din, ganun din. Puro sa kaisipan nga ni Satanas Gusto ko maging Diyos, aabutin ko ang Diyos, ganun. Pero sa Apokalipsis lang, yung salitang may labanan sa langit. So, hayaan natin ang Apokalipsis o ang aklat ng Revelation magpaliwanag paano nakipaglaban si Jesus ng walang karahasan pero pagsaway. Tingnan niyo po ito. Gagamit ulit tayo ng isa pang prinsipyo. Revelation chapter 2 verse 16. Ito yung kausap po ay mga yung 7 iglesia. Dito po, sa Revelation o Apocalypse 2.16, Tagalog Contemporary Bible, hahanap tayo ng paglalarawan ng Biblia, especially ng Revelation, tungkol sa kung paano makipaglaban si Kristo. Tingnan niyo ito. Kaya magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo. Sapagkat kung hindi,
pupunta ako riyan sa lalong madaling panahon at kakalabanin ko ang mga taong iyan na sumusunod sa mga maling aral sa pamamagitan ng espada na lumalabas sa aking bibig. Nakita niyo po kung paano siya kumakalaban? Meron din tayong clue para makita natin na hindi marahas si Jesus, pero paano siya lumalaban ng pagsaway. Meron tayong clue kasi yung salitang kakalabanin ay kaparehas din po yan nung sa Apokalipsis 12 verse 7 na nakipaglaban o nakipagdigma din si Miguel. Parehas po yung Greek word niyan. Pero dito sa talata, paano makipaglaban ng Diyos? Di ba napansin niyo po? Mapapansin natin na at kakalabanin ko ang mga taong iyan na sumusunod sa maling aral sa pamamagitan ng espada na lumalabas sa aking bibig. So, gagamit siya ng espada. Pag nakipaglaban pala ang Diyos, gumagamit siya ng espada. Wait, parang karahasan yun. Saglit lang. Kasi, ang aklat ng Apokalipsis ay punong-puno ng simbolo. Siyempre, hindi mo pwede iliteral na may lumalabas na espada sa bibig ni Jesus, gaya ng ating mga napapanood na mga cartoons na may lumalabas na espada. Siyempre, hindi ito literal, kundi simbolo. So, ang tatanungin natin, ano ang espadang yun? Kasi kung si Jesus pala yung makipaglaban, gamit ang pagsaway, gumagamit siya ng espada na lumalabas sa bibig niya. So, ano ang espadang iyon? Efeso 6:17. Tingnan natin kung ano yung espada na yon. Ito po, magandang balita Biblia. Ang gamit ko pong salin ngayon. Ito po, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Ang kausap po dito ay mga kapatiran sa Efeso. Pero kukuha lang din po tayo ng prinsipyo para malaman natin ano yung espada. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak. Siyempre, espada yon, gamitin ang tabak ng Espiritu na ano daw po yon? Na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So, yung espada na lumalabas sa bibig ni Jesus, pag siya'y nakikipaglaban, ay salita. Salita ng Diyos. Yun ang ginagamit niya. Yun ang ginagamit niya sa pagkipaglaban kay Satanas. Total, itong espada na lumalabas sa aking bibig ay expression ng mga tao, di ba? Tingnan niyo po, pag ang isang tao ay masakit magsalita, di ba sabi, ang talas ng pananalita mo. Pero hindi naman nakakasugat talaga ng literal. Pero expression po yun. Paglalarawan na yung lumalabas sa kanyang bibig ang tinutukoy ay salita. Total, Matthew 4:4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang bawat tao, kundi sa salitang lumalabas sa bibig. So therefore, ang espada, at ginamitan natin Efeso 6:17 ay salita niya. Nakikipaglaban siya gamit ang salita ng Diyos. Yan po. Tingnan niyo ho, bakit inilarawan ang salita ng Diyos bilang espada? Bakit? Tingnan niyo ho ito. Hebreo 4 verse 12, nagamit natin ito nung episode 4 ata eh. Tagalog Contemporary Bible, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos. Pero ito ididiin natin. Hindi lang siya basta mabuhay at mabisa at higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ang talim. Mas matalas pa raw po ang salita ng Diyos kaysa sa literal na espada. Kaya ginagamit siya sa labanan. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman ito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. And ma-apply ko yun kay Satanas. Dahil nung umaapil ang Diyos, nung kinakausap siya, syempre salita ang ginagamit doon, malamang. Gamitin natin po ang ating common sense, pwede din talaga. Nung kinakausap siya, tumatagos ang salita ng Diyos sa kanyang kaluluwa at espiritu at nalalaman ng salita kung iniisip ni Lucifer. Na imagination lang naman. Nasabi ko yung imagination kasi nag-iisip siya ng hindi naman totoo laban sa Diyos. Imagination yun. At tumatagos yun, yung salita ng Diyos sa isipan ni Lucifer. Kaya nga, mababasa natin na na-realize din niya. Kasi kung hindi niya na-realize, ba't siya nagmatigas? Napansin niyo ba? Hindi naman magmamatigas ang isang tao kung hindi niya na-realize, tama yun. Saka lang naman magkakaroon ng realization ta. Hindi ayoko niyan. Kapag may narinig siya, totoo talaga.
Kaya, nalalaman ng salita, kaya siya, ang salita, ay inahalintulad sa espada. At yun ang ginagamit ng Diyos o ni Kristo na nagdabilang sandata sa pakikipaglaban dun sa langit. Salita. At syempre, ang saway ng Diyos galing din sa salita. Therefore, yung saway niya ay ang espada na salita ng Diyos. Yun ang ginagamit niyang sandata sa labanan. Pero wait lang, ano pa makukuha natin sa salita? Ano ba meron sa salita? Bakit salita ng Diyos ang ginagamit ni Jesus na sandata? Ano bang meron sa salita? Tingnan niyo po ito. John 17:17. Salita ng Diyos version. Pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Pag pinag-combine po natin ito, ang lalabas ay ganito. Ang ginagamit ng Diyos, wait lang, kaya sa Jude, kung babalikan natin, saglit lang, na-excite ako sa pag-aaral na to. Sa Jude 9, kaya siya hindi gumagamit ng panlalait, kundi saway, dahil yung kanyang salita ay totoo. Hindi niya kailangan gumamit ng pagbintang gaya ni Satanas. Kasi ang panlaban niya ay katotohanan lang din. Salita ng katotohanan. Kaya kung isa-summarize natin to, anong Bible verse? Kaya sabi ko, kung titingnan nyo sa labanang ito, na sa pagitan ni Jesus at ni Satanas, si Jesus ay fully armored. Grabe yung plot armor ni Jesus. Grabe yung kanyang panlaban. Pero syempre, huwag niyo isipin na gagamit siya ng karahasan. Ang gagamitin niya ay salita ng katotohanan. Kaya, bagamat ang Biblia ay naglalarawan na parang mandirigma si Jesus, pero ang ugali niya at ang kanyang ginagamit, yun lang po ipaglalarawan yung parang mandirigma si Jesus, ay gamit lang po ay salita niya ng katotohanan. Tingnan niyo po, isa-summarize si Pablo. Sinamarize si Pablo sa 2 Corinthians, sa 2 Korinto 6:17. Binuunan niya. Anong daladala ni Jesus? Ito po, ang gamitin kong salin ay ang dating Biblia, Tagalog version 1905 po ito. Nilagyan ko ng numero kung ilan yung sinamarize ni Pablo na ginamit talaga ng Diyos. Kung fully equipped si Jesus ng armor sa labanang ito, na bagamat hindi yung karahasan, kundi katotohanan, ano ang dala ng Panginoon sa labanang ito, sa langit? Ito po, 2 Korinto 6:7, sa salita ng katotohanan, number 1, sa kapangyarihan ng Diyos, number 2, at sa pamamagitan ng mga sandata ng katwiran sa kanan at sa kaliwa. Himayin po natin itong tatlo. Salita ng katotohanan ay kanyang salita mismo. Pero ano yung kapangyarihan ng Diyos? Yung word na kapangyarihan dyan ay dunamis sa Greek, at yung dunamis po ay kapangyarihan ng Ebanghelyo. Wait, kahit yun gamit ni Jesus na sandata. Bagamat ang Ebanghelyo ay para na ngayon sa tao, pero kahit si Satanas, nasabi ko nga kanina, kaligtasan ay in-offer ang binigay ng Diyos, pero tinanggihan pa rin niya dahil sa pride. Nakatanggap din sana ng Ebanghelyo si Satanas. Kung tinanggap niya ang isuko ang sarili. Kahit siya. At sa pamamagitan ng mga sandata ng katwiran sa kanan at sa kaliwa. Siyempre, katwiran po ay matuwid na buhay. So, ang ginamit ng Diyos para labanan si Satanas, bagamat hindi siya lumalaban ng karahasan, ay yung kanya mismong matuwid na buhay na may salita ng katotohanan at may ebanghelyo ng kaligtasan para maligtas si Lucifer o si Satanas sa sarili niya. Bagamat ang konteksto nitong 2 Korinto 6:7 ay, ang pinag-usapan ay sina Pablong na nangangaral, pero ito din po ang baluti ng Diyos na ito pinasusuot sa tao sa Efeso 6 para makipagdigma kay Satanas, pero ito din mismo ang suot ng Diyos. Kaya mapapansin niyo po, doon sa labanan sa disyerto nung tinutokso si Kristo nung naging tao siya, di ba ang gamit niya? Nasusulat. At ang sandata lang niya ay salita. Kaya ang nasabi niya na si Satanas ay walang anuman sa akin. Kasi yung matuwid niyang buhay, ang ginagamit niyang sandata para hindi siya matalo ni Satanas. Kasi walang kasinungaling si Jesus. Pinapakita niya, hindi man ako nagsinungaling. At hindi yung pinagyayabang ng Diyos. Sinasabi lang niya na kung meron man akong pwedeng gamiting ebidensya laban sa akusasyon ni Satanas nung nandun sila sa langit, ay yung kanya mismong buhay. Dahil nandun sa buhay niya ang salita. Wait,
kung ganito ang pakikipaglaban ng Diyos, patas siya, anong resulta? Anong resulta nung nakipaglaban ng Diyos ng patas kay Satanas? Kasi tumanggi si Satanas na tanggapin na Diyos ang tama. Kaya nakipaglaban siya. And therefore, tumugon ng Panginoon sa labanang iyon ng kanyang, sa pamamagitan ng kanyang salita ng katotohanan. At yun lang ang kanyang pinanglaban. Pero, anong resulta ng labanang ito? Babalik ko tayo sa aklat ng Apokalipsis o Revelation chapter 12. Revelation chapter 12 verse 8, sa mga nagbabantay pa rin po, ngunit hindi sila nagtagumpay. Alam niyo bakit? John 8:44. Naalala ko lang yung John 8:44. 'Di ba sabi sa John 8:44, kay Satanas walang anumang katotohanan. So paano sila magtatagumpay sa katotohanan dala ni Jesus kung wala silang dalang katotohanan? Hindi mo pwedeng kalabanan ng katotohanan. Sabi pa nga ni Jesus sa John 8:44, sinungaling siya noong umpisa pa lang at mamamatay tao. Gusto niyang patayin si Kristo, kaya paano siya magtatagumpay kung ang totoo, mali naman yung akusasyon niya kay Jesus. Kahit hindi lumaban si Jesus, yung kanyang buhay na lang at kasalita ng katotohanan, yun lang ang kanyang ilabas. Hindi siya magtatagumpay si Satanas. Kaya wala siyang tagumpay. Ito pa, buuhin natin uli ang Revelation 12 verse 8, ngunit hindi sila nagtagumpay, ni wala ng lugar sa langit para sa kanila. Ano tong ibig sabihin ng katagang ni wala ng lugar? Ano yan? Anong ibig sabihin yan? Pag Revelation chapter 12, ang titingnan nyo, parang itong katagang ni wala ng lugar sa langit para sa kanila, parang ano ibig sabihin nun? Pinalaya sila ng Diyos? Ano ba yan? Na-realize ba na, uy, wala na, goodbye, ganun ba? Tingnan nga natin. Ang gagawin ko po, gagamit ako ng Bible verse galing sa Revelation din na ginamit din yung kaparehong kataga na wala ng lugar sa langit o wala ng lugar. Yan parang ganyan po. Gagamit din po ako ng ganyan. Di ba sabi kanina, titimbangin ang mga ebidensya na ihahambing ang kasulatan sa kasulatan. Ngayon, titignan po natin kung ano ibig sabihin ng ni wala ng lugar. Tingnan po natin yung katagang yun. Hinanap ko pong isa. At ito napansin ko. Revelation chapter 20 verse 11, yung salitang walang natagpo ang lugar para sa kanila. Kasi kapares po yun nung ni wala ng lugar sa langit para sa kanila na wala lang yung langit. Pero tingnan nyo po ito. Hindi si Satanas ang pinag-uusapan sa Revelation 20 verse 11. Pero kukuha tayo ng kaparehong kataga at hanapin natin yung prinsipyo. Tingnan nyo po. At nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon at ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpo ang lugar para sa kanila. Nagamit po yung salitang ang katagang walang natagpo ang lugar para sa kanila. Pero pansin ninyo, ang pinag-usapan dito na walang natagpo ang lugar para sa kanila ay yung langit at lupa. Pero paano nangyari na nawalan sila ng lugar o wala na silang natagpo ang lugar para sa kanila? Una, ang langit at lupa ay tumakas sa kanyang harapan. Yung salitang tumakas, yung salitang tumakas po na word ay kapares po ng nasa Apocalypse 12 verse 6, ang Griegong salita niyan, na ginamit naman doon sa babaeng tumakas doon. Pero dito, ang lupa at ang langit. Anong prinsipyo ang makikita natin dito para maintindihan natin yung katagang walang natagpo ang lugar para sa kanila? Ito po. Ito. Una, dito sa langit, yung lupa at langit ay tumakas sa kanyang harapan o umalis. Kaya walang lugar na natagpuan na para sa kanila. So, ikapit natin yon sa katagang ng Revelation 12 verse 8 na nung hindi sila nagtagumpay, wala ng lugar sa langit para sa kanila. Ito po ang prinsipyo. Saka mo lang marirealize na wala ka ng lugar para sa lugar na yon, para sa kanila, kapag ikaw mismo ang tumakas sa kanyang harapan. Gaya ng mga langit at lupa na umalis na sa kanyang harapan. Ngayon, wait lang. Paano tayo nakakasigurong tama yun? Ito po. Sino ba nakaisip na wala ng lugar para sa kanila? Kung titingnan natin ang Revelation chapter 8, wala namang nagsabi. Sino nakarealize na wala ng
lugar sila para sa langit. At sila ba ay tumakas muna sa kanyang harapan o umalis sa kanyang presensya bago sila nawalan ng lugar? Tingnan po natin. Para ma-check natin yan, balik po tayo sa Jude. Pero kanina verse 9, ngayon ay verse 6. Ang salin na gagamitin ko yung salita ng Diyos version. Jude 6 o Judas at talata ay 6. Eto po. Ito yung direkta na tumutukoy mismo kana Lucifer at sa kanyang mga alagad. At ang mga anghel na hindi na natili sa kanilang dating kalagayan, take note po, hindi na sila nagpatuloy doon sa pinaglagyan sa kanilang panahon. Posisyon, pinuno ng manunugtog, representative ng mga anghel, hindi na si Lucifer o si Satanas na natili sa ganong kalagayan niya. Ayaw niya lang ganon. Napansin niyo ba sa talata? Ayaw din ng mga sumama sa kanya na sila ay parang sa kanilang isipan, parang nagpapasakop lang sa Diyos. Umalis sila sa ganyong kalagayan nila na napakaganda, napakamapayapa, at walang problema sana. Ulitin ko lang po ang basa, Jude 6. At ang mga anghel na hindi na natili sa kanilang dating kalagayan, kundi iniwan ang kanilang tinatahanan, ay inilaan ng Diyos sa walang hanggang tanikala sa ilalim ng kadiliman para sa dakilang araw ng paghuhukom. Ano makukuha natin prinsipyo dito? Kaparehas lang ng Revelation 20 verse 11. Sila ang nag-isip na wala na silang lugar doon. Dahil, bakit sila nawalan ng lugar? Hindi dahil inalisan sila ng Diyos ng lugar. Sila mismo ang hindi na natili sa kanilang dating kalagayan, kundi iniwan ng kanilang tinatahanan. Sila mismo ang umayaw. Hindi sila pinatalsik ng Diyos doon na parang, ako naman ang boss, patatalsikin ko lang kayo. Hindi po ganun ang Diyos. Nire-reach out pa nga eh. Pero nakita natin dito na sila mismo ang umayaw. Kaya, ang Revelation, chapter 12, verse 8, nung hindi sila nagtagumpay, niwala ng lugar sa langit para sa kanila dahil ayaw nila. Dahil sila, ayaw nila nung dati nilang tinatahanan. Kaya walan sila ng lugar. Hindi ba nagbabago na isipan mo ngayon? May mga time, naisip natin, parang daya ng Diyos. May mga taong ganyan. Pila niyang pinatalsik si Lucifer, pero parang hindi patas kasi siguro siya Diyos. Hindi ho yan totoo. Pag sinala siya, o examined ng ayos, sa liwanag ng ugali ng Diyos, sa liwanag ng buhay ni Kristo, sa liwanag ng Ebanghelyo, makikita natin, sila umiwan. Kaya nawalan sila ng lugar. At sila nagdesisyon na ayaw nila noon. Kaya ano ang consequence? Tingnan nyo, ang consequence, Revelation 12 verse 9, kaya itinaboy ang malaking dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, na nanlilinlang sa mga tao sa buong mundo. Itinapon siya sa lupa kasama ang kanyang mga anghel. Wait, nasabi ko ito na consequence, resulta ng kanilang pag-iwan dahil sila ang unang nagdesisyon. Hindi sila pinatalsik ng Diyos dahil gusto ng Diyos patalsikin sila kasi kalaban sila. Hindi ho. Wag. Sila ang umiwan. At ang result, kailangan sila umalis. Kailangan sila itaboy na. Natural. Pumayag lang ang Diyos. Kaya kung titingnan natin, bakit ang Isaiah 14 verse 12 hanggang 14 parang ibinagsak ng Diyos? Hindi po. Hindi yun parang babasahin natin ang Isaiah 14 verse 12 hanggang 14 na parang Diyos ang nagdesisyong ibagsak sila. Hindi, pumayag lang po ang Diyos. Ayon sa liwanag ng Jude 6. Pumayag ang Diyos, kaya itinaboy. Parang ang unang tingin natin ng basa ay itinaboy ng Diyos. Pero ang totoo ho, hindi siya tinaboy ng Panginoon. Hindi siya tinaboy, hindi siya itinapon ng Panginoon na parang gusto lang ng Diyos. Hindi ho. Consequence na po yun ng kanilang pinili. Sana malinaw po. Sana hindi na misrepresent ang karakter ng Diyos. Totoo, tinaboy sila ng Panginoon, hindi dahil gusto ng Panginoon, kundi dahil gusto nila ang kanilang pinili. Bagamat ang words ay tinapon siya. Pero ang totoo, inilaan na lang sila ng Panginoon doon sa kailaliman ng kadiliman dahil pinili nila yun. Ngayon, kung titingnan natin,
Ano ba ang paghatol ng Diyos? Para i-check natin to, para makita natin, maklaro, maklarify kung totoo ba talaga na pumayag lang ang Diyos na paalisin na lang sila kasi ayaw na rin naman ng mga anghel. Titingnan po natin ng maigi. Kasi wala nang nagawa ang Diyos kundi paalisin sila kasi ayaw nila. Dahil ayaw naman talaga nila. Pero i-check pa rin po natin ng mas malinaw kung totoong sila mismong pumili ng kanilang hatol. Tingnan niyo po. Gagamit tuloy ako ng prinsipyo. Ito po, mali lang yung aking nagamit na talata. Hindi po Revelation 12:9 ito. Mali lang sa screen natin. Kundi John 3:19. Yan po. Salita ng Diyos Biblia Version. Ito po, John 3, Juan 3:19. Ito ang hatol. Ang ilaw ay dumating sa sanlibutan at inibig ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masama. Una po, magagamit pa rin natin ang prinsipyong ito, hindi lang sa mga taong nagkakasala, kundi maging sa anghel. Kasi sila nagkasala din eh. Sila pa nga unang nagkasala. Kasi ang pagsalansak sa kautusan ay kasalanan. So sila ay nagkasala. Binigyan nila ng maling ng bintang. Si Jesus, bawal magbintang. Di ba yun ang kautusan? Kaya sumalangsang din sila. Kaya pwede po natin gamitin ito. At pwede natin gamitin ang John 3:19 para mabigyang linaw kung sino talaga ang humatol sa kanila. Diyos ba talaga na parang ako ang hatol kasi ako ang Diyos? O pumayag lang ang Diyos sa kanilang nais? Tingnan nyo nito. Ang hatol daw po dito, ayon sa talata, ay ang ilaw muna ay dadating sa sanlibutan. Pag hinimay po natin yan, ang ilaw po sa Biblia ay ang buhay mismo ng Diyos. Si Kristo mismo. John 8:12. Pero, yung buhay na yon na pinanggagalingan ng Diyos sa awit 36:9, ay ito po. Yun din ang kaligtasan sa Roma 5:10. Kasi sabi doon ay, at lalo't higit pa, ngayong mga liligtas kayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ibig sabihin, kaligtasan yung buhay na inilalarawan bilang ilaw. Pero, yung buhay na yon na tinutukoy ay ang ilaw na dumadating sa sanlibutan. Pag binasa naman po ang Romans 5:17, yun ay regalo ng biyaya. Di kaligtasan po. Kaya kung titignan natin, ang kadiliman ay kamatayan. Kaya kung babalikan po natin itong John chapter 3:19, ang ilaw o yung buhay, yung kaligtasan, yung biyaya ay dumating na kay Satanas, kay Lucifer. Pero gamitin natin yung prinsipyo. At inibig ni Lucifer at ng kanyang mga anghel ang kadiliman kaysa sa ilaw o kaysa sa buhay o kaysa sa kaligtasan sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Ngayon, paano natin sabing inibig din ng mga anghel ang kadiliman? Di ba, mas pinili nilang iwanan yung ilaw. Pinili nilang umalis sa presensya ng Diyos, ilaw doon, buhay doon. At syempre, sa kadiliman ng diretsyo nun, wala namang iba. Kaya, makikita natin sinong humatol sa kanila. Ang humatol sa kanila, ayon sa John, sa prinsipyo ng Juan 3:19, sila mismo ang humatol sa kanilang sarili. At anong ginawa ng Diyos? Pumayag siya dun sa hatol nila. Ayaw nyo na sa akin, kaya i-let go ko kayo. Meron pang isa po. Meron pang isa. Tingnan nyo po. Napakilala ko na si A.T. Jones nung nakaraang mga episode natin na isa sa mga Adventistang na advocate ng kalayaang pangrelihiyon. Tingnan niyo po itong kanyang aklat. Napakaganda. Ginamit ko po itong aklat niya. Gagamitin ko po itong aklat niya hindi dahil wala tayong ebidensya sa Bible. Nailagay na natin yung mga ebidensya, mga prinsipyo. Pero isasama ko siya bilang karagdagang paglalarawan kung ano yung tinanggihan ng mga anghel, kung talagang silang ang humatol sa sarili nila. Tingnan niyo po. Sa kanyang aklat na Ecclesiastical Empire, napakakapal na aklat nito nung tinignan ko. Page 582, paragraph 3. Ito po ang sabi, yung mga anghel daw po, at si Lucifer, they deliberately made their own choice. Sila mismo ang pumili ng kanilang gusto. At nakita na natin kanina, sa mga ebidensya, bago ito, they had deliberately made their own choice and had confirmed themselves in that choice. Sila mismo ang pumili at pinanindigan nila yung kanilang pinili.
Kaya walang magawa ang Diyos. Tingnan niyo kung bakit po. They had, quote, eto na, kept not their first estate. Ginamit din ni Jones yung Jude chapter 6 na aking ginamit din. Judas 6. Kaya makikita natin, Biblia ang basehan natin. Sila mismo umiwan and had chosen not to receive it again. Nung iniwan na nila yon, hindi na nila nagustuhan pang bumalik doon. Ayaw nila tanggapin yun. Kahit na inaalok ulit ng Diyos. Nakikita natin, Matthew kanina, sinusuyo ng Diyos. Sarili ng one-on-one. Kaya nga sabi ko kanina, makikita nyo ang larawan ito. O description kung paano ginagawa ng Diyos. Ayaw nila, tinanggihan pa rin nila. They had, quote ulit, left their own habitation. Nasa Jude verse 6 ulit ito. Iniwan nila yung dati nila. Ano may sabi dito? Iniwan nila ang kanilang tinatahanan. Which is, they had refused to return. Sila mismo, ayon sa ebidensya ng Biblia na tinahita, prinsipyo ng Biblia, at sa aklat na ito ni Jones, ay eksaktong magkatugma na sabi, ayaw na nilang bumalik. So, anong gagawin ng Diyos? Tingnan niyo, they had sinned, sila mismo nagkasala, and had rejected salvation. Kahit sila mismo, tumanggi din sa kaligtasan na binibigay sa kanila dahil kailangan sila iligtas sa sarili nila. Pero kahit sila, tumanggi. At itong pagtanggi nila ay buong buo. Sa atin kasi ngayon, kaya ang Panginoon ay sinusuyo pa rin tayo dahil hindi pa katapusan ng ating palugit. Sila tapos na. As they had so determinedly ay determinado. Ito po, nung tinanggihan nila yung kaligtasang inaalok sa kanila, binibigay na sa kanila, o ibinigay na sa kanila kay Kristo, ibinigay na yun, tinanggihan pa nila. And as they had so determinedly made their own choice, determinado na silang sundin ang kanilang sariling pagpili. All that the Lord could do was to let them have their own choice. Anong pwedeng gawin na lang ng Panginoon? Then di man niya mapilit. Ayaw naman nila. Iniwan na nga si Jesus na nila. Kaya, ang Revelation 12, verse, ano nga yung verse natin? Kanina? Yan. Verse 9 ay itinaboy, hindi dahil gusto ng Diyos, kundi ang ginawa na ng Diyos ay pinayagan. Let them have their own choice. Hindi siya sinipa niya yung mga yun. Hindi ho. Pumayag na lang siya. Ayaw nila yun. Total, nung natalo sila, nakita nila, hindi talaga pwede. Natalo na kami sa labanan, pero hindi pa rin namin i-accept na kami defeated. Kaya, sila mismo, yung malis, at sinabi ng Panginoon, itataboy ko na lang kayo dito. Ayaw niyo sa akin. Sige. Meron pang isa. Kung titignan natin, hindi po pwedeng ang Diyos ang gumawa ng pagtaboy sa kanila na parang wala silang choice. Hindi ho. Sila mismo pumili. At makikita natin patas ang Diyos doon. Ayaw niya na, kaya kami tinaboy, palugi kami. Kami siya nagtaboy sa amin eh. Hindi po. Hindi natin pwedeng maisisi sa Diyos ang ganitong mga bagay dahil sila pumili. So ito yung clue na ito kung paano mayroong hindi mga maliligtas na tao. Dahil ang kanilang sariling pagpili ay ayaw nila magpaligtas, bagamat binibigay na sa kanila ang kaligtasan. Yun ang dahilan ba't may cross-examine para makita natin ang tunay na ugali ng Diyos. Ngayon, kung tatanong natin, hindi ba pwedeng, na lang, may nagtanong ko kasi sa kanya, ganito, hindi ba pwedeng magkasama na uli sila? Hindi, natalo na siya, patawaran na lang. Maganda sana yun po. Magsama na lang uli sila, parang wala nangyari. Maganda sana yun. Kung tanggap nila na sila talaga ay mali. At isusuko yung kanilang kaisipan. Yun kasi ang repentance pagpalit ng bagong kaisipan. Metanoia ho yan sa Griegong pananalita. Kaso, bakit hindi sila talaga pwede magsama? Tingnan nyo ito. Napakagandang prinsipyo ng Biblia itong makikita natin sa 2 Korinto 6:14. Tagalog Contemporary Bible, huwag kayong makiisa sa mga hindi nananampalataya. Bakit? Sapagkat hindi maaaring magkaisa
mamaya ko po itutuloy, sapagkat hindi maaaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan. Yan muna, dyan tayo magko-comment. Hindi pwede sila magsama. Gaya ng liwanag at dilim, hindi rin sila maaaring magsama. Ang liwanag at dilim ay kailanman hindi pwede po magkasama sa literal. Pag may liwanag, walang dilim. Pag may dilim, walang liwanag. Hindi po pwedeng magkasama sila sa isang panahon. Ganon din po si Kristo at si Satanas. Alam niyo bakit? Si Kristo walang problema. Pero si Satanas ay may problema na. Maaring panandali ang kalimutan niya, pero meron na siyang inimbento sa sarili niya at hindi na yun maalis, maliban na lang palitan ng kanyang kaisipan. Pero hindi siya susuko eh. Alam niyo bakit? They deliberately, hindi na sila susuko eh. Kaya hindi pwedeng magkasama sila. Kaya nga sabi po sa verse 15 ng 2 Korinto, chapter 6, at kung paanong hindi magkasundo si Kristo at si Satanas, ganun din naman ang mananampalataya at hindi mananampalataya. Therefore, sa langit, may believer na at saka unbeliever. Naniniwala at hindi. At kung sila ay pupunta doon na sabihin, ay di magkaayos na lang, magkasundo. Hindi si Kristo ang problema. Ang problema ay si Satanas at ang kanyang mga alagad. Alam nyo bakit? Tingnan nyo ito. Napakaganda to sinabi ni Ellen G. White. Kung bakit hindi sila pwede. Ito po, na-realize mismo ni Satanas. Great controversy. Ito po, babalikan natin yung aklat na yun. Napakaganda. 670, paragraph 2. Ito po ang sabi. Tatagalogin ko lang po sa mga nakikinig. Satan sees, nakita na niya ni Satanas, that his voluntary rebellion, alam niyo po, voluntary yung kanyang pag-ayaw. Tapos kung bibiglayin natin, sa atin kasi, ba't hindi na sila nagkasundo? Sana wala nang kasalanan. Voluntary na kasi yung kanya. Hindi siya dito biktima. Kung tayo, biktima pa niya ni Satanas, siya walang bumiktima sa kanya. Kaya, ulitin ko lang pambasa, Satan sees that his voluntary rebellion has unfitted him for heaven. Kaya siya ang mismo umalis. Bagamat tinabo siya ng Diyos, pero pumayag na ng Diyos. Kasi siya mismo nakita, hindi talaga pwede. Ayoko talaga dito. Hindi ko kaya magpasakop. Kung imagine natin si Satanas. Satan sees, ulitin ko lang po, that his voluntary rebellion has unfitted him for heaven. He has trained his powers. Ang konteksto kasi po nito ay yung hindi na maliligtas si Satanas at matutupok na siya sa dagat-dagatang apoy. Itong huling mga araw. Siya mismo, trinid na niya ang kanyang kapangyarihan para daw to war against God. The purity, peace, and harmony of heaven. Puputulin ko muna po. Ano yung kanyang kinalaban? Purity. Kadalisayan. Ano yung kinakalaban niya? Kapayapaan. Biro mo magaganda yung kanyang kinakalaban. At yung pagkakasunduan sa langit. Ano daw po yun? The purity, peace, and harmony of heaven ay ano daw? Would be to him supreme torture. Hindi niya na magugustuhan yun, kaya kahit pilitin mong isama si Satanas sa langit pa rin na parang wala nangyari dahil voluntaryo na o talagang kusa na tayo ng pagmamatigas niya, torture na sa kanyang makita ng mabait ng mga tao dito, ang kakainis. Parang ganun. Siya mismo yun. Hindi ang Diyos ang may problema. Siya may problema. Kaya hindi na pwedeng magkasundo sila ni Kristo. Kaya pansinin niyo po, kaya tayo nag-aaral ng Bible, ito yung ating dahilan para makita mo na kay Satanas walang kasiyahan. Kasi sabi ng Panginoon, piliin mong buhay. Kasi ang puro kalungkutan ng kay Satanas. At yun ang kinakalaban ni Jesus ay dahil aalisan kanya ng kadalisayan, kapayapaan, at pagkakasunduan. Kay Satanas kasi, torture yun. Naalala ko tuloy yung Steps to Christ. Hindi ko lang mabanggit yung page. Ganun din ang mangyayari sa mga makasalanan. Kung pipilitin ng Diyos na siya'y dalhin, kahit na ayaw nila magbago, pipilitin na lang doon sa langit, torture din sa kanila nagkakasiyahan sa langit at mababait na lahat. Sasabihin nila, ayoko na nito, parang ako napaplastikan sa akin. Torture yun. Torture yun. Kinakita niyo po bakit hindi maaaring magkasundo si Kristo at si Satanas? Dahil doon. Si Kristo walang problema. Pero si Satanas, meron. Kung noon, na inaalok pa sila ng
biyaya at kaligtasan, pwede pa sana. Pero ngayon po, wala na. Sila mismo, sarado na ang kanilang isipan. At sila din ang nagsarado ng kanilang palugit. Kasi deliberately, determinado na sila, kusa na talaga sila umalis. At walang magagawa ang Diyos doon. Ngayon, eto po, kung sila balikan na natin itong Jude. Kung titingnan ko lang po. Yan. Sabi dito, inilaan ng Diyos yung mga anghel sa walang hanggang tanikala sa ilalim ng kadiliman para sa dakilang araw ng Panginoon. Araw ng paghukom, sorry. So, sino papatay sa kanila? Napakagandang tanong po ito habang tayo ay pipili sa dalawa. Kasi minsan natatakot pa rin tayo sa Diyos. Ay, baka magsisisi ako, baka kasi gawin niya yung gagawin niya kay Satanas. Tingnan po natin, sino papatay sa kanila? Balikan lang po natin ito. Yan. Ikalawang Pedro, chapter 2, verse 4. Filipino Standard Version. Pag ito po binasa natin, parang Diyos ang papatay. Tingnan nyo. Maging ang mga anghel na nagkasala, kaya makasalanan din sila, yung mga bumagsak na anghel. Maging ang mga anghel na nagkasala ay hindi pinaligtas ng Diyos. Hindi pinaligtas ng Diyos in the sense na yung kanilang ginawang kasama na hindi yun na yung pwedeng patawarin dahil ayaw na nila ng kapatawaran. Yan po ha. Dahil sa liwanag natin mga nakita kanina. Itinapon niya sila sa impyerno kung saan sila'y iginapos sa kadiliman at doon paghihintayin hanggang paghukom. Saan daw po sila napunta? Sa impyerno. Pero, at syempre, ang impyernong yun ay, hindi po yung impyernong nasa ilalim ng lupa po ha. Yung impyerno po ay yung ito ding mundo na magliliyab sa dagat-dagatang apoy. Pero pag itong binasa natin, parang lalabas po, di Diyos ang papatay pa rin pala sa kanila. So, parang kukontrahin niya yung kanyang prinsipyo na nakita natin mula sa umpisa kanina na pumapayag siya. Kung ano, hindi mapipilit, di papayagan na lang. Itataboy dahil ayaw na nila. Parang lalabas ay ganon. Pero, hindi natin makikita kung ang Tagalog na salin ang gagamitin natin. Naghanap po ako ng salin sa Tagalog na nahagip yung isinalin sa English pero wala akong nakita. Kaya, ang gagawin ko po, ipa-flash ko sa screen yung English version, yung King James version ng ikalawang Pedro o 2 Peter 2 verse 4 kasi nandito yung salin na malinaw na wala po sa Tagalog na parang sila igagapos lang sa kadiliman. Meron pong word dito na nawala at yun po ang gusto kong ipakita sa inyo gamit ang English. Englishin ko po, eto po. For if God spared not the angels that sinned, kung hindi pinaligtas ng Panginoon yung mga nagkasala anghel, but cast them to hell, itinapon sila, and delivered them into the chains of darkness to be reserved unto judgment. Alam nyo, nilagyan ko ng kulay orange yung cast them. Kung sa mga nanonood po at sa mga nakikinig, ayos lang mo yan. Kung may English version po kayo, tingnan nyo po ito. Ito po ay needed o kailangan maipaliwanag ng ayos po. At saka nilagyan ko ng kulay orange yung salitang deliver them. Alam nyo kung bakit po. Tingnan nyo. Nung ipinatapon sila sa impyerno at sila ay i-delivered sa tanikala kadena ng kadiliman para ihanda sa araw ng paghuhukom o paghatol, tingnan nyo ito. Yung salitang delivered. Yung salitang delivered sa Griegong pananalita, gagamitin ko po do na ebidensya ay paradidomai. Yung salitang paradidomai ay hindi po yun parang itinulak ng Diyos sila sa impyerno. Hindi ho. Ano daw po yung delivered yung paradidomai? To surrender. That is to yield up. O sa ibang salin, to give up. So kung babasahin uli natin ang ikalawang Pedro 2 verse 4 o 2 Peter 2 verse 4, ganito magiging tamang salin niya. Maging ang mga anghel na nagkasala ay hindi pinaligtas ng Diyos, itinapon niya sila sa impyerno kung saan sila'y isinuko niya sa kadiliman. Anong ibig sabihin nun? Isinuko. At doon paghihintayin hanggang sa paghukom. Ibig sabihin, may kakampi ng Diyos ang kadiliman? Hindi ho, hindi po. Ang word na isinuko ay, sa liwanag pa rin ito ng
Nakita natin, gusto nila sa kadiliman, therefore dun sila ibibigay. Isusuko. Ayaw kasi nila sa liwanag. Papayagan na lang ng Panginoon na mapunta sila sa kadiliman. Kahit mahirap sa kanyang puso na isuko yung kanyang mga anghel na mahal din niya. Isinuko na lang niya. Parang ang lumalabas tuloy, nilet go na lang niya. Kagaya ng nabasa kanina natin, nilet go niya. Hindi Diyos ang nagtulak sa mga anghel na to na itapon na puntang impyerno, kundi ganito po. Binitawan na lang niya, ayaw ng mga anak niya sa kanya. Parang yung isang bata, kung ilalarawan po natin to, sa isang bata na hawak-hawak ng isang ama, tapos nagpupumiglas yung bata, to the point na kinukurot na niya yung kanyang ama, makatakas lang, at syempre, dahil nasasaktan na yung ama, wala na siya nagawa kundi binitawan. Alam niyo kung ba't mahalaga yung binitawan? Dahil makikita niyo, hindi Diyos ang papatay sa kanila, yung kanilang sariling pagpili na iwanan siya, ay iginibap na lang siya. Ginibap na lang sila ng Diyos. Mapapansin niyo po mga kapatid, o mga nakikinig, mga kapwa ko ka-cross-examined, makikita natin na ang Diyos ay pag-ibig talaga. Bagaman may mamamatay talaga, pero hindi yun dahil sa Diyos. Kundi sila din ang gumawa nun sa kanila. Kaya may clue na tayo. Okay. So, ang mga masusunog sa dagat-dagatang apoy ay yung mga tao at mga anghel na umayaw na sa Diyos. At ang Diyos, dahil walang magawa, nilet go na lang sila. Nilet go. Ito na yan. Hindi talaga Diyos ang pumapatay. Dahil Diyos ay pag-ibig. At out of love, dahil ayaw nila at ginagalang ng Diyos ang kalayaan nilang pumili, binitawan sila. Ayaw. Pero masakit yun sa Diyos. Sa atin kasi, okay lang, kalaban naman si Satanas. Tama naman yun. Pero sa Diyos, masakit yun. Dahil kahit nakalaban ang turing ni na Satanas kay Jesus at sa Diyos, kay Jesus, hindi na siya nagbabago. So, bago tayo magtapos, anong matututunan natin dito? Nakita niyo na po yung pagpipilian kung gaano kakaiba ang Diyos laban sa adikain ni Satanas na tanggalin siya. Anong matututunan natin dito? Para malaman natin kung anong matututunan natin dito, i-check muna natin yung mga talata pang nagpapatunay na hindi talaga Diyos ang papatay. Tingnan niyo ho. Kawikaan 5:22, ang masamay nabibitag sa sarili niyang kasamaan. Napansin niyo ba? Hindi Diyos ang gumawa ng kasamaan para bitagin sila. Ang masama na gumawa noon, ang bibitag sa sarili niya, at siya'y nauhuli sa mga tali ng kanyang kasalanan. Verse 23, maliligaw siya dahil sa kanyang kamangmangan at mamamatay dahil ayaw niyang itinutuwid. Ganun na ganun si Lucifer. Ganun na ganun si Satanas. At ganun na ganun ang taong hindi pumapayag na ang life ni Jesus o buhay ni Jesus ang pumalit. So, kung kukuha tayo ng leksyon, makikita natin ang Diyos ay pag-ibig. Hindi na tayo sasaktan. Tayo pa nga mananakit. Si Lucifer, saan gusto ng Diyos mailigtas si Lucifer? Sa sarili din niya. Kasi ang sarili niya pala ang papatay sa kanya dahil ayaw nung sarili niya na magpatuwid. Dahil na-implant na eh. At ang nag-implant, wala. Siya din. Si Satanas din na nag-implant sa kanya. Siya ang umimbento, siya ang gumawa. Siya. Wala na siyang sisisihin iba. Siya. Kaya makikita natin, ang Diyos ay patas pa rin. Kaya tingnan niyo po ito. Gusto ko itong yung aklat na Ecclesiastical Empire ni Jones, na nagamit na natin kanina, sa page naman na 584, paragraph 1. Ito ang sabi po, they have persistently. Ano sa Tagalog ang persistently? Talagang gusto na nila. Ulitin natin. They have persistently chosen their own way. Gusto talaga nila. Matigas na sila doon. Kaya, hindi mo masisisi ang Diyos na, ayaw nila eh. Tanya, ulitin ko po ng basa. Ito po ay summary dun sa ating mga ebidensya sa Biblia na nakita. Sinasummarize lang po ng aklat na ito. They have persistently
chosen their own way, which is only the way of darkness. Nakita na natin kanina, tumanggi, John 3:19. They have rejected every offer of light and hope that God could possibly make yung pag-asa. Diyos na lang umaasa, sila hindi na sila umaasa, kaya naniwala na lang sila na, wala na, malayo na kami sa Panginoon, hindi na kayo babalik. He has, ang Diyos daw, consequently given them up to their own way. As a consequence na lang, nung kanilang choice. Sinuko. Napansin niyo ba yung sinuko? Dahil yun ang nasa nasa 2 Peter 2, verse 4. Delivered, sinuko na lang. Doon sa kanilang gusto. Sabi pa dito, they have put themselves completely, beyond recovery. Sila mismo naglagay sa kanilang sarili. Hindi kailanman nilagay ng Diyos sila doon. Kailanman. Kaya nga sabi niya sa Ezekiel, hindi ako natutuwa sa kamatayan ng mga masasama. Hindi siya may pakana noon. And therefore, ang sabi ni Jones dito, they have also decided their own cases. And they fix upon themselves the judgment of destruction which now only awaits them. Parang sinamaris niya ang Jude 6 at saka ikalawang Pedro 2 verse 4. Parang sinamaris na lang ni Jones. At kahit wala nga dito yung aklat ni Jones, nagtanong ka ebidensya sa Biblia. Kung hindi ka naniniwala sa aklat na ito ni Jones, na ipinakita niya as summary, kahit yung ebidensya sa Biblia. Ano yung ebidensya? Di ba ito? Sabi, ang masamay, Kawikaan 5:22, mabibitag sa sarili niyang kasamaan. Kahit ito pa lang, makikita natin hindi Diyos ang kikitil sa kanila. Sila din. At ang dahilan, mamamatay sila dahil ayaw niyang itinutuwid siya. So, anong lesson na makukuha natin po dito? Una, dito na tayo magtatapos paunti-unti. Ito ang appeal ng part 3 nitong episode 6 natin. Ba't kailangan mag-aral ng Bible? Tingnan niyo po. Unang leksyon, Proverbs 16:18, ang pagmamataas ay nauna bago ang kapahamakan. Which is totoo yun kay Satanas. Nagmataas muna siya sa part 2 natin na pag-aralan, Isaiah 14, Ezekiel 25, nag-isip siya na parang feeling ko, Diyos din ako. Nag-isip siya. Pero, yung pagmamataas na yon ay nauna bago ang kapahamakan at ang palalong diwa, yung mayabang na espiritu, ay nauuna bago ang pagbagsak. Napansin nyo ba? Yun ang kumikitil kay Satanas. Yun ang papatay sa kanya. At dahil ngayon wala na siyang pag-asa, wala na talaga po siyang pag-asa, pero tayo may pag-asa pa. Panginoon, iligtas mo ako sa akin sarili dahil ito'y mapagmataas. Ay, paano ako ililigtas ng Panginoon? Paano ako hindi magiging mayabang? Para hindi ko maulit ang kasaysayan ni Satanas. May simpleng paraan. Habakuk 2 verse 4, ang salin ay ang Biblia. Ito po, Habakuk 2 verse 4, ito ang isulat mo. Tingnan mo ang mga taong mapagmataas. Hindi matuwid ang kanilang pamumuhay. Pero ang taong matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pananampalataya. Himay-himayin po natin itong Habakuk 2 verse 4. Habakuk 2 verse 4. Ito po, napansin nyo na yung mapagmataas ay hindi matuwid. At yung taong matuwid naman ay nabubuhay sa pananampalataya. Napansin nyo ba yon? Ibig sabihin, ang taong matuwid na nabubuhay sa pananampalataya ang mapagpakumbaba. Paano hindi magiging mapagmataas gaya ng babala ng Kawikaan 16:18 dahil yun ang kapahamakan? Babalik tayo para hindi ka maging mayabang. Na gusto sana ito ng Panginoon na mangyari kay Lucifer para hindi siya maging mayabang. Mabuhay siya gamit ang pananampalataya. Alam niyo bakit? Ang salita ng Panginoon, nilagay siya doon. Kung naniwala siyang dito ako nilagay, bakit ako maghahangad? Kasi may freedom of choice siya, perfecto pa siya eh. Kung tayo, kahit anong pilit natin magbago, hindi na tayo magbabago hanggat hindi si Kristo ang gagawa, pero siya, perfecto siya. Wala siyang kahinaan na sasabihin na, ay, hindi ko kaya magbago. Eh, nasa kanya ang perfection ni Kristo nung panahon yun. So, kung ang advantage niya, malaki. Pero kahit siya ayaw niya ng pananampalataya. Kaya, naging mapagmataas siya.
Kung tutusin po. Hindi ko sinabi na si Satanas ay kayang maging matuwid sa sarili niyang paraan. Na syempre, pati yung katwiran niya, kay Kristo din yun. Sana! At nung una. Kaya lang, hindi niya tinanggap na ang taong matuwid o ang taong na kay Kristo ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Therefore, ang issue din ay righteousness by faith versus righteousness by works. Kasi siya ay gumagawa ng sarili niyang katwiran sa pamamagitan ng pag-angat at lampasan ng Diyos, which is sarili ang nangunguna. Ngayon, eto na po. Kung ang makakapagligtas sa akin sa pagmamataas ay pananampalataya dahil doon lang ako mabubuhay, ano ang dapat kong malaman? At paano ako magkaroon ng pananampalataya na mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya? Huling talata natin. Napakasimple. Galatia 2:20. Napakasweet. Alam niyo bakit ko nasabi napakasweet? Dahil ito lang ang paraan. Sana kay Lucifer kung tinanggap na ito. Ito yung hindi niya matanggap. Ano po yun? Galatia 2:20. Na ipag-pray natin, Panginoon, bigyan mo ko ng puso na tatanggapin na si sarili ay maging ganito. Ano yun? Napako ako sa krus na kasama ni Kristo. Napansin niyo ba, ang krus talaga dito pinag-usapan, hindi kahoy. Matatalakay pa natin yan sa mga susunod. Pero nakita niyo, prinsipyo. Kung pumayag si Satanas na mapako ang sarili niya, kasama ni Kristo, ng prinsipyo ng pagsuko ng sarili. Napako ako sa krus na kasama ni Kristo, gayon man ako ay nabubuhay. Buhay pa rin literal. Ngunit, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya ng anak ng Diyos. Yung gusto ko itong salin na to, na siyang umibig sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. Ito ang tinanggihan ni Lucifer. Kaya yung kanyang sarili at saka yung kanyang kaisipan ang nanaig. Kung pumayag lang siya na hindi ang sarili niya ang makita, kundi si Kristo sa kanya, kahit siya, kaya pa rin iligtas ng Panginoon nung panahon na yun. Pero dahil tinanggihan niya ang magandang balita, ang ebanghelyo na ito, tinanggihan niya ay buhay. At niyakap. Nasabi ko niyakap dahil niyakap niya. Dahil desidido na siya, yun ang persistent eh. Desidido siya sa kamatayan. Magtanong ako sa iyo, kapatid. Ikaw na nakikinig. Sino ang papayagan mo sa dalawa? Kaisipan ni Jesus o kaisipan ni Satanas na kamatayan? Kaisipan ni Kristo na buhay sa pamamagitan ng pananampalataya o kaisipan ni Satanas na kamatayan? Ang tanong lang ay, sino sa dalawa ang papayagan mo sa labanang ito? Si Kristo na full armored ng katotohanan o si Satanas na walang kalaban-laban pero may pandaraya lang? Totoo, may mga pagkakataon, mas maraming time na napupunta tayo kay Satanas dahil pinaniniwalaan natin yung kanyang kasinungalingan. Pero ang Panginoon ay nakikiusap pa rin sa iyo. Piliin mo, payagan mo ang buhay na ito. Muli, tayo mananalangin po. Maraming salamat, Panginoon. Napakaganda na makita namin ang lahat ng ebidensya na umiikot sa issue ng labanan dyan sa langit na kami pala ay may involvement din kung anong papayagan namin. Panginoon, mas mahina kami kumpara kay Lucifer. Pero ang dalangin namin, bigyan kami ng puso dahil kami may pag-asa pa. Ang panahon nito ay panahon ng kaligtasan na mapakinggan ang inyong tinig at ang inyong katotohanan. Muli, bigyan kami ng puso na papayagan ng buhay ni Kristo na manaig sa amin at ang sarili ay maisuko sa kamatayan ni Kristo sa krus. Dahil yun lang ang pag-asa, yun lang ang kaligtasan. Maraming salamat po sa napakagandang larawan ng labanang ito na nagpapakitang gusto nyong maging malinaw ang aming pagpili kung sino papayagan sa dalawa. Ito yung aming samot dalangin. Pagpalain po ang nakikinig na magkaroon ng panawagan sa puso nila ito at nanonood. Ito yung aming hiling. In Jesus' name, Amen. God bless po at magandang gabi.